Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Okay, magandang umaga pong muli sa lahat po ng mga kababayan, mga kaibigan, mga kaalyansa dito sa Camarines Sur at sa buong Pilipinas. Muli po tayo ang magsasama sa programa Biyaya sa Pagkaaga. Ang inyong kapatid, Reverend Bishop Joe Bergantin ng AMNI ng Christ to the Philippines. Muli po, salamat sa privilege na magkasama tayo. Last month, June 12, tayo po ang nagsama. At ngayon po, July 12, tayo naman muli ang magsasama sa programang ito sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, sapagkat alam naman natin na ang pag-aaral ay tuloy-tuloy at dapat tayong tuwag tumigil sapagkat meron pong kasabihan na kahit gaano tayo katalino, kung tumigil na tayo ng pag-aaral, lalabas tayo ang walang alam. So napakahalaga po ng patuloy na pag-aaral. Muli po, sa umaga pong ito, magkakasama tayo dito po sa BBS 91.9, BBS WFM, DWLB-FM, sa programang Biyaya sa Pagkaaga. Okay, tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa umaga pong ito na kami po ay binigyan nyo ng buhay at panahon upang muli magsama-sama at dalhin ang salita mo sa ere upang mapakinggan ng aming mga kababayan sa pag-asa na patuloy kang kikilos sa iyong salita at maging sa iyo sa buhay ng mga lahat ng makakapakinig nito. Pagpalain mo po ang bawat isa, maging ang himpilang ito na patuloy na ginagamit, Panginoon, upang may sa ere ang iyong salita. Purihin ka, pagpalain mo na po kami sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, sa umaga pong ito, muli po ay magpapatuloy tayo sa ating paksa na sinimulan at ito ay pagpapatuloy natin ang paksang Possessor of Wisdom. Okay, at ito pong Possessor of Wisdom, ito po ay ilang meeting na natin o kaya oras na ating pinagsamahan na ito po ay gusto ng Diyos na makamtan po natin o mapa sa atin sapagkat ang wisdom po ay sumisigaw sa lahat ng sulok ng lipunan, maging po sa mga nasa pamahalaan, maging sa mga clergy o sa masimbahan. Sa lahat ng antas ng buhay, ang karunungan ay sumisigaw. At sabi ng Panginoon sa araw na yon, kung di nyo ko pakikinggan, tatawag din kayo sa akin, subalit di ko rin kayo pakikinggan. So dito po, ang panawagan ng pagiging matalino o panawagan para sa karunungan ay nagpapatuloy sa ere. At kaya nga ang bawat isa ay hinahinyayahan na tayo po ay makinig at unawain ang ating pinag-aaralan. Possessor of Wisdom. At dito po ay natalakay po natin sa mga nauna po ay ang ipinakita ng buhay ng tatlong matalino, the three wise men, Melchor, Gaspar, and Balthasar. Ano ang naging buhay nila nung sila po ay bakit tinawag silang matalino o matalinong tao? Alam naman po natin ang record ng Matthew chapter 2. Sila po ay naglakbay ng malayo para lang hanapin ang bagong silang na hari ng Israel. At hindi sila naglakbay na walang dala. Meron silang dala na mga handog sa bagong silang na hari ng Israel. Ano ang purpose ng pagpunta nila doon? Upang sumamba sa bagong silang na hari ng Israel. At nung sila po ay nandoon na sa Bethlehem, natuto silang magrespeto. Iginalang nila si Herodes. No? Nagkaroon sila ng courtesy call kay Herodes at nagipag-usap. Hindi nila binaypass
Hindi o ang ibig sabihin ng taong matalino, marunong magpasakop sa batas. Okay? At hindi lamang sila nagkaroon ng protocol, kundi talagang hindi po rin sila na-distract doon sa kanilang pakay. Talagang desisyonado sila na hanapin ang bagong silang na hari ng Israel. At nung sila ito ay kanilang masumpungan, yun nga, binagyan nila ng handog at sinamba nila ang bagong silang na hari ng Israel. Subalit nung sila po ay nagbabalak ng umuwi at gusto nagpaplano na bumalik kay Herodes, kinausap sila ng anghel o ng Panginoon at sinabi, huwag kayong babalik kay Herodes sapagkat hindi naman talaga sadya ni Herodes na pumunta hanapin ang bata upang sumamba, kundi patayin ito. Kaya nga, mas pinakinggan ng tatlong matalinong ito ang advice ng Panginoon, kaya nga bumalik sila sa kanilang bayan sa pamagitan ng ibang daan. Hindi sila, mas pinakinggan nila ang batas na o ang pakiusap o ang tinig ng Diyos kaysa tinig ng tao. Ang taong matalino mas nakikinig sa Diyos at handang isakripisyo ang kanyang buhay dahil may Diyos siyang higit na kinakatakutan at dapat niyang igalang. Okay, so yun po. Ang tatlong matalinong ito nagpahayag, nagpakita ng tunay na kahandaan kung paano at bakit sila tinawag na matalino. Okay, last June ay napag-usapan po natin na ang katalinuhan dadalhin tayo sa isang buhay na malaya. Sabi nga, when you know the truth will set you free. Kung alam mo ang katotohanan palalayain ka nito. Ang mundong ito ay punong-puno ng kaguluhan. Ang mundong ito ay isang malawak na bilangguan. Pati nga ang ating mga bahay ay pwedeng bilangguan sapagkat baka ang bahay natin ay impyerno. No? Nakakulong tayo at di tayo makalaya. O marami tayong mga ginagawa na umaalipin sa atin. Meron mga tao dyan na alipin ng bisyo, meron mga tao dyan alipin ng galit, meron ayaw magpatawad. Mga kapatid, minsan tayo mismo ang gumagawa ng bilangguan. Wala man tayo sa loob ng selda, pero ang buhay natin ay nakabilanggo. At higit sa lahat, lalong-lalo na kung tayo nakabilanggo sa mga pagkakautang. No? Nakakalungkot kung tayo nabubuhay sa mundong ito at di tayo makalaya sa mga kautangan o mga pagkakautang. So napakahalaga po na maging matalino tayo. No? Ang Pilipinas ay nag-declare ng independence. Subalit, bilang isang malayang bansa, dapat tayong magkaroon ng sovereignty bilang isang bansa. Pero sa buhay na tao, hindi tayo magdeklara ng independence at hindi natin kilalanin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Kundi hayaan po natin na pagharian tayo sapagkat yun po ang instruction ng John o ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Okay, then last meeting po natin, July 8, nagkausap tayo o nagprograma tayo dito na God's approved boasting. Pag-usapan natin ang pinapahintulutang pagmamalaki. Ang Diyos pala ay hindi naman po tayo sinisikil o kaya pinagbabawalan. Pwede naman pala tayong magmalaki. Pwede naman pala tayong maging proud. Ano nga ba ang dahilan? Ano ba ang tamang pagmamalaki? According to Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24. Sabi ng Panginoon, huwag mong ipagmalaki kung ikaw ay mayaman, huwag mong ipagmalaki kung ikaw ay malakas, huwag mong ipagmalaki kung ikaw ay matalino. Kung meron kang gustong ipagmalaki, ang nakilala mo ako, sabi ng Panginoon. So ang tamang pagmamalaki, yung kilala mo ang Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, sabi nga, kung kilala mo ang Diyos, kay sarap magpuri. At kung kilala mo ang Diyos, babaha ang papuri. Hindi tayo takot na magpuri sa Diyos. Hindi tayo takot na gumawa ng mabuti kung kilala natin siya. Okay, so sabi ng Panginoon na ako ang Diyos na natutuwa sa gawang kaayusan, tamang judgment, at
punong-puno ako ng pagmamahal. Ang Diyos po ay punong-puno ng pagmamahal. Kaya nga, napakaganda po na makilala natin bilang Pilipino, ang bansang ito, noted tayo bilang Kristiyanong bansa. Sana hindi lamang po ito dahil tayo po ay tinatawag na Kristiyanong bansa, kundi maging totoo nga sa buhay ng bawat isa. Okay, ngayon pong umaga, ang itutuloy po natin, the blessing of knowing Him. Okay, having wisdom, na the blessing, ano mga ang blessing ng pagkakaroon ng katalinuhan, o ng pagiging matalino, marunong, o kaya maraming maalam sa buhay. Praise God. Okay, dito po sa Bible ay babasahin ko po ang ilang bahagi nito according to 2 Timothy chapter 2 o chapter 4. Sa verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Okay, so ito po ang tinatawag niyang valedictory address ni Paul nung siya po ay papatapos na ang kanyang buhay. No? Ito po ay valedictory address. Sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Tatlong area na makikita po natin kung kilala natin ang ating sarili, kilala natin ang ating Panginoon, at ang tumawag sa atin ay kilala natin, at hindi tayo takot o tayo tunay na malaya kahit pa dumarap tayo sa maraming problema. Katulad ni Paul, dahil sa kanyang pangangaral, siya po ay halos sabi nga half dead nung siya po ay pagbabatuhin doon sa Filipos. Makita po natin, no, na siya po ay patay na ng iwan. Subalit ang Diyos ay meron magandang plano, kaya nga hindi po nahadlangan si Paul. No, makita po natin, sabi ni Paul, hindi ko, o kaya natapos ko ang aking pakikipaglaban, no? Pinagbuti ko. So kung matalino tayo, hindi tayo atong bara-bara, no? Aayusin natin ang ating mga ginagawa. Ano mang laban ito, sa buhay, sa pamilya, sa karera ng buhay natin, sa anumang profession natin. Alam naman po natin, ang bawat araw ay pakikipaglaban. Subalit kung tayo po ay totoo na alam natin ang katotohanan, gagawin po natin ang tama, no? Papagbutihin natin ang lahat ng ating ginagawa. Hindi tayo nagbabaka sakali, patsamba, sabi nga, kundi sigurado natin na ang ating ginagawa ay tama. Okay, at sabi po dito, natapos ko ang dapat kong takbuhin. No? Kung matalino tayo, hindi tayo mahusay magsimula lang sa pagsisimula, kundi hanggang sa matapos na natin ang ating ginagawa, maayos ito. No? Hindi yung mabuti tayo nung magsimula, subalit nung magtapos, failure tayo. No? Sabi nga, a good starter but poor finisher. Hindi tayo dapat ganon. No? Sa buhay, anumang karera, maging sa pagpapamilya, maging sa paglilingkod sa gobyerno, maging sa paglilingkod sa Diyos, dapat tinatapos natin o ang karera o anumang task na ibinigay sa atin ng maayos, no? Sapagkat alam naman po natin meron reward, no? Meron pong gantimpala, may promotion. Kung sa trabaho may promotion 'yan. Kung sa paglilingkod, pwedeng sabihin sa atin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Pwedeng sabihin sa iyo ng Panginoon, mabuting anak, mabuting lingkod, tinapos mo ang pinapagawa ko sa iyo. Okay, at sabi po dito ni Pablo, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. No? Nanatiling tapat. Alam po niyo yung katapatan ay mahirap i-demonstrate o kaya sabihin. Sabi nga, hindi po natin ito ginagawa, no? Sapagkat
ang tao po ay nagmamasid. Pero sabi nga, kahit meron nagmamasid o walang nagmamasid sa atin, walang taong nakapaligid sa atin, kung ginagawa po natin ng maayos ang ating paglilingkod o ang pati ang ating pananampalataya ay isinasabuhay po natin, hindi tayo guilty. Sabi nga, si Paul ay nagawa niya ito ayon sa kanyang sinabi, the testimony of our conscience. Pag maganda, maayos ang iyong konsensya, hindi ka guilty sa iyong ginagawa. No? Bakit? Bakit mo inaayos? Bakit mo binabantayan ang iyong konsensya? Alam mo eh. Alam natin na sa ating mga ginagawa, may araw ng pagsusulit. No? May araw ng pagsusulit sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga, dito po sa biyaya sa pagkaaga, sabi ko nga, more than 3 years na tayo nagsasama-sama sa ERI, sa programang ito, na ang layunin po nito ay i-bless, maturuan tayo ng mga aral mula sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang magpapalaya sa atin sa mga maling aral, sa mga doktrina ng reliyon, sapagkat minsan pang sinasabi ko nga sa inyo mga kapatid, na ang Bible is not a religious book. Ang Biblia po ay hindi libro ng reliyon. The Bible is the charter, is the sabi nga the constitution of the kingdom. No? Ang banal na kasulatan ay konstitusyon ng kaharian ng Diyos. Ito'y mga batas at mga prinsipyo na dapat nating seryosohin, no? Sapagkat ang salita ng Diyos ay matuwid, banal at mabuti. Wala pong dapat i-reject. Pero binibigyan tayo ng warning, sabi po ng salita ng Diyos, huwag kang magdagdag, no? At huwag ka ring magbabawas dito. So dito po makikita po natin, balikan po natin ang buhay ng tatlong matalino at ni San Pablo, no? Ano ang blessing? No? Ano ang blessing? Sabi ni Paul dito sa verse 8, kaya naghihintay sa akin ang kurunang gantimpala para sa mga namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa araw na yon. Ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Ang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona. It means to say, kung tayo po ay matalino at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos ng maayos, tinatapos natin ang ating mga trabaho, binabantayan man tayo o hindi ng mga tao na maging ang ating mga superior, ng ating mga employers, hindi man nila tayo binabantayan kung ginagawa natin ng tama. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi nakakalampas sa kanyang paningin. Nakikita niya ang lahat ng ating ginagawa. No? Hindi tayo people pleaser, men's pleaser. Tayo po ay dapat bigyan ng kaluwalhatian natin sa lahat ng ginagawa ang ating Panginoon. Tandaan po natin, appreciated. Sabi ko nga, ang magandang mapakinggan natin sa panahon na tayo po ay magtatapos na ng ating buhay o ng ating paglalakbay sa mundong ito. Lalo na kung tayo po ay tumayo na sa harapan ng ating Panginoon, sabihin ng Panginoon, welcome, well done, good and faithful servant. Meron pong appreciation, meron pong commendation, meron ang Diyos ay pinapahalagahan ang ating mga paglilingkod. Ano po ang mga blessings na to? Tandaan po natin, yung 3 wise men, Eben, Paul, wala na po sila. No? Wala na ang mga taong ito. Pero ang ginawa ng 3 wise men, hanggang ngayon, inaalala pa rin ang kanilang mga ginawa more than 2,000 years ago. Ang kanilang katarlinuhan, ang kanilang pagiging matalino ay inaalala pa rin. Taon-taon inaalala ang kanilang ginawa. No? More than 2,000 years ago. No?
Ito po ang makikita po natin. Sabi nga, their life testimony are always remembered, no? Yung testimony ng buhay nila, nung tatlong ito, even Paul, si San Pablo, ang kanilang patutuo ng kanilang buhay ay laging inaalala at patuloy na aalalahanin ng mga tao. Hanggat ang mundo ay mundo, maaalala ang ginawa ng tatlong matalinong ito at maging ni San Pablo. Ano pa yung blessings? No? Their decision is still honored and respected. No? Ang kanilang desisyon ay patuloy na pinaparangalan o kaya pinaparangalan at iginagalang. No? Sabi ko nga, walang nakakahiya sa naging desisyon nila. No? Tama ang kanilang desisyon. Sabi ni Paul, no? One thing I desire, no? This one thing I do. Isa lang talaga ang gusto niya, know Him. At yung tatlong matalino naman, mas ginusto nilang sundin ang Diyos. Kaya nga, yung kanilang decision hanggang ngayon ay ginagalang at patuloy na inaalala o kaya iginagalang at pinaparangalan. Okay. At maging ang kanilang example o ang halimbawa nila ay karapat-dapat na tularan. Ito po ang blessing. No, wala na po sila. Pero ang blessing, sabi ko nga, kung meron mga apo ang mga taong ito, na siguro nakakatuwang malaman na yung mga apo, kung meron silang mga apo, natutuwa sila na maalala na kanilang lolo ay ganito ang naging buhay. So tayo rin bilang mga tao na naglalakbay sa mundong ito, may sukat lang, may hangganan ang buhay natin sa mundong ito. Ipakita natin ang ating ang ating pagiging matalino. Sabi nga ni John, 1 John chapter 3 verse 18, meron pong sinabi dito, basahin ko po sa inyo sa kaunting minuto na natitira po natin. Sabi po ng 1 John chapter 3 verse 18, sabi po dito mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamagitan ng mga gawa. Mga kapatid, hindi lamang ang katalinuhan ay hindi sinasabi, ipinapakita ito sa pamagitan ng ating tamang pagdidesisyon, sa pamamagitan ng pamumuhay natin ng malinis sa harapan ng tao at maging sa harapan ng Diyos. At ang decision natin na mamuhay na matalino, mamuhay na malaya. Anong kalayaan ito? Kalayaan sa anumang gulf, no? Na tayo po ay hinahabol ng ating konsensya. Tandaan po natin, ang tao ay matataguan natin, subalit ang Diyos ay hindi. No? So dito po, makikita po natin na yung buhay ng tatlong matalinong ito at maging ang buhay ni Pablo ay nagbibigay sa atin ng dokumento o kaya ng charter o kaya standard sa lahat upang ating tularan. No? Oo, mahirap sumunod. Mahirap mamuhay ng maayos, mahirap mamuhay ng malinis. Subalit sikapin natin na tulungan at patuloy tayong tutulungan ng Diyos kung pagsisikapan din po natin na mamuhay ng may katalinuhan. So dito po sa ating pinag-aaralan na ito, the possessor of wisdom. No? Masarap maging malaya. Masarap ang mabuhay na tayo po ay sabi ko nga, hindi naman tayo pinagbabawal ng Panginoon. Bawal lang sa Panginoon yung palalo tayo. Palalo sa mga bagay na hindi naman natin talaga ginagawa. Lalo na kung ang pagmamapuri natin ay temporal lamang. Tandaan po natin, ano ang pagmamapuring temporal? Mayaman ka, matalino ka, malakas ka. Temporary lang ang boasting na yan. Ang tunay na matalino, ang ipinagmamalaki niya, ang nakilala niya ang Panginoon. Katulad kay San Pablo,
Ang ipinagmalaki niya, kilala niya ang Panginoon. Nung si Pablo ay ma-encounter niya si Jesus doon sa road of Damascus, ano ang sabi niya? Sino ka, Panginoon? Meaning to say, nakilala ni Pablo na maging ang kanyang buhay, ang Diyos ang may-ari. No? Maging ang kanyang paglilingkod, lahat ng kanyang ginagawa, ang Diyos ang dapat niyang kilalaning Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga na kilalanin natin si Lord, ang Panginoong Hesus bilang Panginoon ng ating buhay. At kung gagawin natin ito, ako po'y naniniwala na tayo ay magiging kasama ng mga taong matalino na nabubuhay sa mundong ito. Muli po sa umaga pong ito, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at sa programang ito ng biyaya sa pagkaaga. Maging dito po sa DWLV 91.9 FM, dito po sa Villaferte family, kay Ma'am Lalen, Ma'am Nelly at sa Villaferte Brothers, sa pahintulot nilang gamitin ang kanilang himpilan upang maieri ang salita po ng Diyos. At sa mga kasama natin sa technical, Sir Ariel at si Sir Stephen, na patuloy na andyan nakaalalay upang maging positibo, maging maayos ang pagsasaeri ng salita ng Diyos. Muli po, pagpalain tayo ng Diyos. Mga kapatid, ipakita natin ang ating katalinuhan sa pamagitan ng pagsasaayos ng ating buhay, ng buhay na malaya. Ako naman po ay naniniwala na hindi mawawalang halaga ang ating mga ginagawa, lalo na ang paglilingkod sa Diyos. Muli po, ang inyong kapatid, Reverend Bishop Joe Bergantin ng Christ to the Philippines at ng AMNI, nagbibigay pasalamat sa Panginoon at gayon din po sa ating lahat. At bago tayo magtapos, tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, muli po, pasalamat po sa pagkakataon na kami ay nagkasama-sama upang patuloy at ihayag sa eri ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat nakinig, maging ang bansang Pilipinas. Panginoon, alam mo po ang problemang hinaharap ng aming bansa laban sa mga pwersa ng dayuhan na gustong lupigin ang aming bansa. But I still believe, Father God, I always believe na hindi mo papayagan ang kaaway ay magtagumpay sa aming bansa. Ang kapayapaan at ang kaayusan ay mararanasan namin, ang tunay na tagumpay ay mararanasan ng Pilipinas, maging ng buong Camarines Sur. Panginoon, pagpalain mo na po kaming lahat. Ito po ang aming dalangin sa iyo, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Muli po, maray na aga, biyaya sa pag-aga. Bendisyonan kita, Gabos. BBS